Lahat ng nangyayari merong dahilan. Lahat po ng nangyayari sa mundo ay meron pong dahilan. Ako po ay isang OFW dito sa Abu Dhabi, UAE, United Arab Emirates. At ako po ay isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno tuwing Biyernes, dahil hindi naman po ako makakauwi sa Pilipinas at hindi ako makakapunta sa simbahan ng Quiapo. Ang ginagawa ko po ay tuwing Biyernes nag-upload ako ng isang video dito sa YouTube channel ko, at ako po ay nagkukwento ng mga kwentong Nazareno mula sa mga personal na experience ng ibang tao, o kaya mga kwento sa Biblia na nare-relate natin sa modern, sa mga nangyayari ngayon sa modern na panahon. At ayun nga po, ako po isang OFW dito sa Abu Dhabi, kung saan merong hong gera ngayon dito sa Middle East. At ayun na nga, apektado ang bansang UAE kasi everyday, bawat araw, merong mga missile alert. Pinag-iingat yung mga residente, yung mga tao dun sa mga missiles na galing Iran. At ini-intercept naman ng UAE. Maganda ho yung defense system ng UAE. Salamat sa gobyerno ng UAE, at safe na safe ang mga kababayan natin, mga Pilipino dito sa UAE. Pero syempre, meron pa ring epekto yung gera na to, kasi dahil may gera, maraming mga turista ang nagalisan at hindi na tumuloy sa mga plano nila. Kaya apektado talaga yung turismo. At meron nga akong mga nababasa ng mga kabayan natin na nawalan ng trabaho kasi mga nagtatrabaho sa hotel, nagtatrabaho sa restaurant, kasi syempre dahil nabawasan ng turista, apektado ang turismo, apektado rin yung mga hotel at mga restaurant. At ako naman ay apektado rin kasi ako po ay nagtatrabaho sa aviation industry, o sa mga eroplano, helicopter. At yung kumpanya ho namin, merong mga heli tours na tinatawag, yung mga nagtutour ba gamit ang helicopter. At ayun nga, suspended hanggang ngayon. Wala kaming kita, walang revenue. Kaya sa kasamaang palad ay habang nire-record ko ang video na to, ay nag-announce sa amin ng forced leave na 15 days ngayong buwan ng Abril. At ayun nga, Holy Week, nakakalungkot. Siyempre, maraming malungkot, maraming may agam-agam, maraming may worry, maraming nag-aalala, lalo na yung mga may loan, yung may mga pamilya, may mga anak, nagpapadala sa Pilipinas. Siyempre, maraming nag-aalala talaga. Kaya nakakalungkot din kasi may mga desisyon yung mga ibang world leaders na naapektuhan yung mga wala namang kinalaman. No? Tayong mga Pilipino, wala naman tayong kinalaman sa mga away ng US at Iran o Israel at Iran. Wala tayong kinalaman dyan. Pero ngayon, nadadamay tayo. Naghihirap din yung buong mundo. Kahit Pilipinas, nadadamay. Sobrang taas na ng presyo ng bilihin, ng gasolina. Yung mga drivers natin, kawawa. At lahat na yan, domino effect. Pati gulay, tataas malamang. Pati ultimo siguro sardinas at noodles, tataas din dahil syempre, dine-deliver yung mga yan gamit ng mga
mga transport, at ang lahat ng transport gumagamit ng crudo, gumagamit ng gasolina. Kaya wala, lahat apektado talaga. Pero ano bang sinasabi sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno? So ako bilang isang deboto, ang aking life verse, yung talagang paborito kong verse sa Bible ay yung Mark chapter 4 verse 40. Mark chapter 4 verse 40. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Why are you so afraid? Sabi ni Jesus, why are you so afraid? Don't you have any faith with me? Sabi niya, nangyari yun sa isang bangka. Naglayag sila sa dagat kasama ang mga apostoles. Tapos si Jesus Nazareno natutulog. Habang natutulog siya, bumabagyo. Habang bumabagyo, lumalakas ang alon at natatakot ang mga apostoles. Sa sobrang takot, ginising siya. Ginising nila si Jesus. Bumangon si Jesus. Pumunta sa harapan ng bangka at tumayo. Bumangon siya, tumayo, pupunta sa harap ng bangka at nagdasal, pinahinto, pinakalma ang mga alon, ang bagyo. At pagkatapos nung kumalma na, yun yung sinabi niya sa mga apostoles, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? So ako, simula ng naging life verse ko yan, ay talagang nabawasan yung takot ko. At very open ako sa kahit na anong mangyari. Nasa gitna kami ng gera. Anything is possible. Posibleng mawalan ako ng trabaho. Posibleng maghirap ako. Pero hindi ako natatakot dahil kasama ko si Jesus Nazareno. Katabi ko sa bawat bagyo, kasama ko sa bangka, kahit malakas ang alon, kahit malakas ang hangin, at malakas ang ulan, ang bagyo, kasama ko ang mahal na pong Jesus Nazareno sa bangka. At darating yung araw, papatigilin niya yung alon, papatigilin niya ang bagyo. Kaya hindi tayo dapat matakot. Kahit gera pa yan, kahit mangyayari, dapat mangyari. Lahat ng nasa buhay mo, planado na, nakaplano na. Bago ka pa ipanganak, nakaplano na yung kapalaran mo. Kaya mangyayari yan, dapat mangyari. Ang kailangan lang, maging matibay ang kalooban natin. Kausapin natin ang mahal na pong Jesus Nazareno sa tuwing maganda sana araw-araw gawin nating habit na kausapin siya para lumakas lalo ang loob natin. Gawin nating normal na nasa isipan natin ang kasama natin si Jesus Nazareno sa bangka. At walang sinasabi sa Biblia, walang sinasabi si Jesus Nazareno na magiging madali ang buhay. Wala siyang sinabing wala magiging bagyo. Wala siyang sinabing hindi lalakas ang alon. Wala siyang sinabing hindi lalakas ang hangin. Wala siyang sinabing hindi magkakaproblema habang nasa bangka ka. Ang sinabi lang ng mahal na pong Jesus Nazareno ay huwag matakot. Kaya huwag kang matakot dahil kasama mo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kung naririnig mo ito at may kilala ka na may anxiety, may depression, sana ibahagi mo ito sa kanya para makarinig siya, matulungan natin siya, at maalala niya na ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi tayo iiwan, hindi tayo papabayaan, lagi tayong papatnubayan, lagi siyang nandyan para sa atin. Sana ngayong Biyernes Santo ay maalala natin na
ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno ay hindi lang pang Biyernes Santo. Hindi lang siya pang Good Friday na kung saan nakikita natin yung imahe na nahihirapan, dala-dala ang krus, nabibigatan, napapaluhod, di ba? Yung isa niyang paa nasa lupa na, yung isa naman ay paangat. So, lagi natin tandaan na ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi lang pang Biyernes Santo, pwede rin yung pang linggo ng pagkabuhay o Pasko ng muling pagkabuhay. Bakit? Kasi pinapaalala sa atin ng imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno na pabangon na siya, patayo na siya sa pagkakalugmok, paangat na siya, dala-dala yung krus, patayo na siya. So lagi natin tatandaan yun na depende yan sa mindset ng tao. Kung positibo ka, kung hindi ka masyadong negatibo, kaya mong isipin na mahal na pong Jesus Nazareno kasama natin, siya ay patayo na. Kasi kinaya niya yung krus niya. Kinaya niya yung krus ng kasalanan ng mga tao. At hindi tayo pababayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno kasi kasama natin siya sa pagtayo niya. Iangat niya tayo, hindi niya tayo pababayaan, lagi niya tayong papatnubayan, lagi niya tayong sasamahan sa bawat pagsubok. So, kung ikaw ay kapwa ko kabayan dito sa Middle East, dito sa UAE, o kahit hindi sa UAE, sa Saudi, sa Qatar, sa Bahrain, sa Kuwait, sa Israel, Lebanon, Jordan. So, kung nasaan ka man dito sa Middle East, sana makita mo to, mapakinggan mo to, huwag ka pang hinaan ng loob. Huwag mong kakalimutan na ang mahal na pong Jesus Nazareno ay hindi mawawala sa tabi natin. Lagi nating tandaan na bawat pagsubok ay merong kasunod na breakthrough. Every time na nababroken ka, every time na nababasag ka, merong breakthrough na kasunod. Kaya lakasan mo lang yung loob mo. Huwag mong kakalimutan magdasal. Huwag mong kakalimutan manampalataya. At huwag mong kakalimutan na ang mahal na pong Jesus Nazareno laging nandyan sa tabi mo. Hindi ka pababayaan. So, ang ganda ng ako mismo bilang isang OFW, marami rin akong realizations. Alam nyo, bago ho ako naging OFW, 2 taon ho akong tambay. 2 taon akong naghihintay. So, punta ako ng punta sa Quiapo. Every once a week, pupunta ako para humiling na sana bigyan na ako ng trabaho, sana makapag-abroad na ako. At ito, sa wakas, nakapag-abroad na ako. Kaso, ayun nga, ilang buwan pa lang, hindi pa ako regular, merong problema. May gera pa. No? So, yung mga naiwan ko sa Pilipinas, sana hindi rin masyadong mag-aalala kasi nasa malayo ako. Wala silang magagawa kundi magbasa lang ng mga chat ko, ng mga update ko na kung ano na nangyayari dito. Pero syempre, wala akong ibang ginagawa kundi magdasal lang din at maniwala na hindi ako pababayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kasi lahat ng nangyayari, mayroong dahilan. May dahilan kung bakit naghihirap tayo ngayon sa gera na to. May dahilan bakit
Merong mga taong may sakit, merong mga taong pagod na sa ospital, kakabantay, merong mga taong naiipit na sa gera. So lahat na nangyayari, merong dahilan. Kaya ako, syempre, nandun rin yung frustration, no? Nandun din yung lungkot na first time ko mag-abroad, first time ko OFW, ganito pa yung nangyayari. Hindi pa nga ako regular, may forced leave na, hindi stable yung kumpanya dahil sa sitwasyon, dahil sa gera. Pero pag inisip mong mabuti, may dahilan. Ang mahal na pong Jesus Nazareno, may dahilan kung bakit nangyayari itong mga to. Kaya lakasan lang natin yung loob natin. Huwag nating papabayaan na mangibabaw yung worries. Huwag natin papabayaan na mawalan ng pag-asa. Huwag natin papabayaan na kainin tayo ng lungkot, ng lugmok. Kailangan ang nasa isip lang natin lagi ay si Jesus Nazareno. Hindi niya tayo pababayaan. So ngayong Biyernes Santo, huwag mo kalimutang magdasal, huwag mo kalimutang magpasalamat sa pagsasakripisyo at pag-aalay ng buhay ng mahal na pong Jesus Nazareno. Huwag niyong hahayaan na lumipas ang Biyernes Santo na hindi kayo nagdadasal, hindi niyo kinakausap si Jesus Nazareno. So sana mag-reflect tayo ngayong Holy Week. Sana pag-isipan natin mabuti yung lahat ng mga bagay-bagay at lagi nating tatandaan na malapit ang Panginoong Jesus Nazareno sa mga pusong wasak at nililigtas niya ang mga bagbag ang loob. Sa Ingles, the Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Yan ay according sa Psalm chapter 34 verse 18. Lagi ho natin yung tatandaan. At sinasabi naman sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, sabi, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sa Tagalog, huwag kayong mababalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil kay Jesus Nazareno. So, lagi lang natin tatandaan na kapag sinorender natin yung lahat ng worries natin, yung lahat ng agam-agam sa pamamagitan ng pagdadasal, ang Diyos papalitan lahat ng anxiety mo, lahat ng depression mo, papalitan niya ng kapayapaan at walang takot ang mga kasira doon sa kapayapaan na yun, sa peace of mind na yun. Lagi natin tatandaan, lumapit lang tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi niya tayo pababayaan. Napakalaking bagay ho na kahit 5 minuto lang, maglaan ka ng 5 minuto, kausapin mo ang Diyos, kausapin mo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, yung mga kapwa ko OFW dito sa Middle East, lagi nating tatandaan
na ang tatakbuhan lang natin ay ang mahal na pong Jesus Nazareno. Punta lang tayo sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Sa Tagalog, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Si Jesus Nazareno ay nagbibigay at nag-o-offer ng kapahingahan o rest, hindi lang para sa katawan kundi para sa kaluluwa na pagod na sa pagdadala ng mga mabibigat, dahil marami tayong dala-dala lagi. Tandaan din natin, ito isa ring magandang verse to, Isaiah chapter 41 verse 10. Isa rin to sa paborito ko. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Sa Tagalog, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita ng aking matuwid na kamay. So, ang pinaka-reflection yan ay ang fear loses power when you remember God Himself holds you up and will never let you fall. So, lagi natin yung tatandaan ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi mawawala, nandyan lang siya lagi sa tabi natin. Isa ko rin itong maganda, no? Mula sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sa Tagalog, ipagkatiwala niyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat nagmamalasakit siya sa inyo. So, reflection yan. You were never meant to carry your worries alone. God's love is strong enough to carry them for you. So, muli, para po sa lahat ng ina-anxiety na at nade-depress, mga kapwa kong OFW dito sa Middle East, huwag po tayong matakot, huwag po tayong mag-alala. Matatapos din po ang gera, matatapos din po ang problema natin, matatapos po ang kalbaryo, matatapos po lahat ng pagsubok. Pero ang walang katapusan ay yung walang hanggang pag-ibig at pagmamahal ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kung meron po kayong kilala na ina-anxiety na dahil sa gerang ito, sana ibahagi nyo itong video sa kanila. Okay lang po sa akin kung gusto nyo i-re-upload sa sarili nyong channel, i-crop, putulin, kayo na pong bahala. Basta importante ho, matulungan ho natin yung isa't isa, lalo na yung mga kapwa nating OFW na nawala ng trabaho dito sa Dubai, sa Abu Dhabi, sa UAE, Ras Al Khaimah, Al Ain, Fujairah, Sharjah, sa lahat. So sana ho tulungan ho natin ang isa't isa, mga kabayan. Manalig lang po tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno. At para naman po sa mga nasa Pilipinas na nakikinig nito, ipagdasal niyo po kami. Pagdasal niyo po kami, lalo na yung mga nawala ng trabaho. Pagdasal niyo po na sana matapos na ang gulong ito. Sana matapos na ang gera at bumalik na sa normal yung bansa. At sana maging safe kami dito. Dahil kaya naman kami nandito ay para sa mga pamilya namin. Wala kaming ibang hinahangad
kundi yung magandang kinabukasan para sa buong pamilya namin. Sa ngayon, wala kaming ibang pwedeng gawin kundi magdasal at manalig sa mahal na pong Jesus Nazareno at maniwala na kahit anong mangyari, kasama namin siya sa bangka at hindi kami pababayaan kahit bumagyo, kahit lumakas ang alon, nandyan siya kasama namin at hindi kami matatakot at hindi kami mawawalan ng pananalig. Muli, maraming salamat po. Kung meron po kayong mga kwentong Nazareno, pwede nyo hong isend sa nababasa nyo kwentong Nazareno at outlook.com at pwede rin po natin basahin yan at i-upload sa channel natin. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen.